Bless ay pumalakot po sa ating Diyos na buhay. Amen. God is good. And all the time. Amen. So, dadako po tayo sa pangako po ng Diyos. Samahan niyo po ako makipagbukas sa aklat po ng Mateo, chapter 5, verse 1 hanggang 3. Ang sabi po, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, at siya'y nagsimula magturo sa kanila. Verse 3 yan, sabi po, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Yung chapter 5 na ito po ang unang sermon ni Jesus sa mga tao. At napapansin ko po na first time niya magturo sa maraming tao ay direct to the point po si Jesus. Hindi na po siya nagpapaligoy-ligoy kung anong sasabihin. Kasi usually nakikita po natin sa ibang mga churches na masyadong, lalo pag may mga bago, masyado nilang biligoy-ligoy. Hindi masama yun, pero kumbaga, nakikita ko kasi sa buhay ni Jesus, nagtuturo po siya na direct to the point. Wala na pong paligoy-ligoy. Amen? Kasi unang niya pa lang sa mga tao, sinabi niya, pinagpala ang mga taong walang inaasahan. So, anong idea ng tao para sila po ipagpapalain? Amen? Wala silang idea kung anong gagawin para sila pagpalain, saan ba sila aasa, anong gagawin. Amen? Pero sinabi po yun ng Lord sa kanila, kasi alam ng Diyos ang kanyang mga sinasabi. Amen? Kapag sinasabi po ng Diyos na pinagpala ang mga tao walang inaasahan ay pagpapalain po. Iba po kasi yung sa mundo, meron pong salitang swerte, tapos sa atin naman is yung pinagpala. Ang difference po kasi ng dalawa, yung swerte po kasi is yung bunga ng pinaghirapan mo. Amen. Bunga ng pagtitiwala sa sarili mo. Amen. Swerte. Pero ang pagpapala, yun po ay bunga ng pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Yung pagpapala na pinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng mangyayari, yun po yung pagpapala. Amen. Kaya po, huwag natin gamitin yung word na swerte. Pagpala na lang, mapalad tayong lahat. God bless. Amen. Pinagpala tayo. Pinagpala matang walang inaasahan. Amen. Walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Marami po kasing mga tao ngayon na umaasa lamang sa maraming source of income nila. Umaasa lamang sa maraming pera. Amen. Umaasa sa kanilang kayamanan, umaasa sa lakas, umaasa sa tinapos, umaasa sa trabaho, amen. Umaasa sa taong mayroong maraming pera. Amen. Hindi sila umaasa sa Diyos. Una silang umaasa sa mga taong mayroon. Amen. Na dapat ang Diyos ang ating unang asahan. Kasi minsan yung mga tao nakalista sa huli ang Diyos. Kasi inuuna nila yung mga maraming bagay kaysa sa Diyos eh. Ngayon, pagdating ng problema, amen, nung wala na matakbuhan, sa Diyos di tatakbo. Amen. Kaya sabi ng Lord, di ba, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kabilang tayo sa kaharian ng langit. Ngayong naririto lahat ng mga taga-Jesus My Life na walang ibang inaasahan pagdating ng kagabitan, pagdating ng problema, amen, pagdating ng kawalan, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Alam niyo po kapag umasa po kayo sa pera, minsan yung pera, yun po yung nagbibigay ng kasalanan sa tao. Alam niyo sa buhay po natin, kapag once na dumating ka sa kagipitan, dumating ka sa kawalan, dumating ka sa kailangan, may nalulungkot ka, pumapasok po ang Diablo. Amen. Diyan po nagtutukso yung Diablo sa'yo. Wala kang pera, magsugal ka. Wala kang pera, pumunta ka sa ito gawin mo, ito gawin mo. Andyan po pumapasok. Pero kung totoong, kung puso, nagtitiwala ka sa Diyos, kahit anong problema, kawalan, hirap sa buhay na mangyayari, hindi mo maayaan yung mga tukso ng Diablo na mangyari sa buhay mo kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Then alam mo, sa sarili mo, na kahit wala ka ngayon, basta pinagkatiwala mo sa Lord ang lahat, mayroong gagawin po ang Diyos. Amen. Hindi po ibig sabihin na, Lord,
sabi mo, magtiwala ako sa iyo, hindi ako magtatrabaho. Hindi po ganun. Amen. Lord, sabi mo, magtitiwala ako sa iyo, wala akong bigas ngayon, ikaw nang bahala. Amen. Faith without work is dead. Amen. So dapat kapag nagtitiwala ka sa Lord, kailangan may gawin ka. Amen. Kapag, kumbaga, may, kung yung kwento na ni Juan, di ba may bayabas dyan, tapos doon ka nakanganga ka lang, nag-antay ka na mahulog. Amen. Nananampalataya ka na malaglag yung hinog mo yung bunga ng bayabas, pero wala kang ginawa na makuha yun. Paano kung naunahan ka ng ibon? Amen. Dapat meron kang gagawin sa buhay mo na, alam mo, meron kang tinapos, amen, meron kang pinag-aralan, meron kang kayamanan, na hindi ka lang doon nagtitiwala, kundi sa Diyos, di mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Mahirap po kasi magtiwala sa sariling lakas po natin. Dahil ang tao po ay nangihina, ang tao po ay tumatanda. Amen. Kapag dumating po yung point na tumanda ka, yung lakas mo may magagawa po bang wala? Amen. Yung pinag-aralan mo, oo, makamit mo yung pangarap mo, makamit mo, magkaroon ka ng maraming pera. Pero darating po ang point na nag-edad ka ng tumanda ka. Amen. Yung pinag-aralan mo, hindi mo yan magagamit sa bahay ka lang. At sa tingin mo, makakatulong pa ba yun sa'yo? Tanging ang Diyos lang. Tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa'yo sa oras ng kawalan. Amen. Sa oras ng kagipitan, walang ibang magpe-rescue sa'yo kundi ang Diyos. Amen. Kaya tayo lahat, hindi po natin ipaniwala po ang Diyos sa ating mga buhay. Napakalaga po ni Jesus sa buhay po natin. Amen. Kasi marami tayong naranasan na dumating yung point na asing wala ka. Amen. Pero dahil pinagkatiwala mo sa Lord ang lahat, nanalangin ka, tuloy ang buhay. Amen. Huwag po tayong huminto. Lumadanas ka ngayon ng kahirapan, tumataas yung bigas. Amen. Tumataas ang bigas pero may Diyos po tayo. Amen. Di naman tayo mababayaan ng Diyos eh. Amen. Dumaan yung pandemic, buhay tayo. Amen. Kasi nangangako po ang Diyos na hindi kita bababayaan, hindi kita iiwanan. Yun po yung pangako ng Diyos, ang inaasam po natin. Bakit tayo naririto ngayon? Dahil gusto po natin pumasok ng langit. Yun ang naman po ang purpose ng bawat Kristiyano. Ba't nag-church? Ba't nagtitiwala sa Lord? Amen. Ba't lahat ng mangyayari sa buhay pinagkakatiwala sa Diyos? Amen. Hindi yung sariling lakas, hindi yung sariling talino. Amen. Isa lang ang dinidesire natin sa puso natin. Tayo po yung makapasok ng langit. Amen. Kahit naghihirap ka ngayon, okay lang. Pasamantala lang po yung kahirapan natin nararanasan. Napapansin niyo po yung oras napakabilis? Napapansin niyo po yung araw napakabilis? Yun po yung sinasabi sa Bible na pinapailibo niya yung panahon. Amen. Nararanasan po natin yung unti-unting paghihirap sa mundo. Amen. Pero manatili tayong tapat sa Panginoon, manatili tayong magtiwala sa Panginoon dahil ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kaya nga po nasa langit po siya ngayon, pinaghahanda po tayo na matitirahan po natin. Amen. Ganun kabuti po ang Diyos. Dadalhin niya tayo sa langit na meron po tayong matitirahan. Amen. Hindi po niya tayo kukunin dito na basta-basta lang. Kukunin niya po tayo dito na dadalhin sa langit na tayo po komportable. Amen. Kung tayo man po ay nangungupahan ngayon dito, okay lang. Amen. Kasi mawawala po yung mundo, mawawasak lahat ng bagay sa mundo. Ang i-assure po natin yung kaligtasan po natin na kapag tayo'y namatay, amen, na kapag dumating man yung rapture, na assure po natin sa ating sarili na 100% papasok po tayo ng langit. Amen. Lagi po natin tandaan na sinabi ni Jesus na pinagpala ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, hindi pala nagtitiwala sa Diyos na hindi sila kabilang sa langit. Yung mga tanging mga nagtitiwala. Si Jesus po nagsabi nito. Amen. Kaya, buong puso, ang tiwala natin sa Lord. Amen. Dahil alam natin na sa pagtitiwala, pagpapagal natin dito sa mundo, alam natin na kakamtan po natin yung buhay na walang hanggan. Amen. At yun po yung mga kapo ng Diyos. Amen. Panabahan po natin ng Diyos na buhay.